doon po sa bulaklak, pati na rin po doon sa bunga. Pero pagka ganito na po ang size ng kalamansi, di na po natin ito yung spray, stop na yung ganyan. Ang ating pong inaagapan na lang dyan, yung pong ating pong bulaklak. Nakatripya. Pinapitas po natin dito yung hinog. Ayan o, grabe ang dami po ng bunga. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel, pati na rin po sa ating mga bagong subscriber. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon, welcome po kayo sa ating pong channel. Ito po, ipakita lang po namin sa inyo mga katribya muli ang ating pong mga bulaklak sa ating pong kalamansi. Ayan na po. Mapansin natin, napakarami na naman pong bulaklak ng ating pong kalamansi. Yan. Matapos po ng pagpapatubig, napitas na rin po ito. Napahalawan na natin po ng mga malalaki. Tingnan nyo naman po yung ating bulaklak. Ayan ang bunga dulot ng ating organic fertilizer na kung saan ay ating pong nalagay. Ay, kita naman po ninyo hanggang doon sa sanga. Namumuti ng bulaklak. Kaya nga tawag nga natin dito mga katribya, believe it or not, maniwala po kayo o hindi, yan po ang dulot noong pataba na ating pong ginagamit ngayon. Ay napaka inam. Hindi lang po natin mga katribya ito sinasaysay sa inyo o sinasalita o daldal, kundi bagkos nakikita ninyo ang epekto ng ating pong gamot na ginamit. Ayan, pina-spray po natin ito kahapon mula nung matapos po ng tubig po yung ating katribya, dahil sa dami na rin po ng ating schedule na kung saan ay nagpapabisita sa kanila pong farm. Kailangan na po natin talaga na meron po mag-maintain po ng ating kalamansi na pinapatrabaho. Kaya pag halimbawa wala naman tayong lakad, tayo naman po mga katribya po ang nagtatrabaho ng ating kalamansi. Siyempre iba pa rin yung talagang yung may-ari, kumbaga yung kalamansi, alam nila kung sino yung talagang amo nila. Ngayon pag halimbawa nakita nila iba po yung amo, baka manibago. Ayan, ayan, nakakatuwa dahil eto na po yung ating kalamansi. Super dami ng ating bulaklak. 7 years old na ito. Pero lintik naman po ng bulaklak. Pag lumaki ito, baka makuha natin ito ng mga matapos-tapos po ng Mayo. Pwede rin na ito mga katribya pong umabot po ng June, depende. Kasi ngayon March, April, May, mga nasa June makukuha po natin itong ating mga bunga pag ito ay lumaki. Ayan, lahat po ng kilikili po ng ating kalamansi, dami na po niya nalabas. Kailangan na lang din po natin ito ng ating herbicide. Kaya napakainam ng ating pataba, sulit. Hindi naman po tayo rito lagay ng lagay. Tingnan niya po mga katribya, yun pong ating bulaklak. Labas na. Iba po dyan na yung mga buka na, nakabukadkad na. Tapos malalaki na rin po yung ating po mga bunga. Ito. Tapos hindi sila magtubig kahapon. Ayan, no?
Kabanguhan po ng bulaklak. Dami. Yan po yung ating napansin po sa ating abonong ginagamit. Habang tayo po ay nagpapatubig, kain siya ng kain ng abono. Hindi lang po isang gusar, kundi bagkos continuous. Kaya kumbaga sa isang organic soil, pag umepekto siya dire-diretso, hindi po siya nawawala doon sa lupa. Hindi kagaya po nung ginagamit po natin na mga synthetic na pataba. Pagka gumusar na siya, isang kain lang, maglalagay uli ng panibago. Pagka minsan napasobrahan ka, mangyayari maninilaw pa ang kalamansi ninyo. Kaya yun po yung isa po doon sa ating napansin sa kalamansi, na talagang pag umepekto siya dire-diretso. Sa loob nga po ng isang taon, sumisipa pa yung abono po na nilagay ni tatay doon sa kanyang unang tinestingan. Kaya nagkaroon po tayo ng interest na magamit. Bakit ganun yung naging epekto sa kanyang kalamansi. Samantalang yung aming mga katabi, siguro nakakatatlong beses na silang maglagay ng abono. Kami, isa pa lang. Dalit salita, napakalaki po ang aming na may menos. Natitipid dahil hindi tayo lagay ng abono. Kaya shoutout din natin po yung taga Piñarada na o General Tino, kung saan gumamit po ng ating abono, yung organic fertilizer. Lumaki po yung bunga ng kanyang kalamansi, tapos lalong gumanda, nag dark green yung itsura ng kalamansi niya. Dati kasi medyo naninilaw dahil doon sa mga synthetic na kanyang ginagamit. Yun niyang kapitbahay na dapat kasabay niya kumuha ng abono, nainip, bumili ng synthetic, and medyo nanilaw po yung kalamansi niya. Pero nung makita niya yung ating subscriber na nakabili at nakagamit doon sa organic fertilizer ni Sir Marvin, nagsisisi yung tao. Dapat pala nahintay lang niya yung abono para hindi siya po lumaki gastos. Kaya nangyari, nagkagastos siya ng malaki, hindi naman maganda ang naging epekto sa kanyang kalamansi. Alam niyo mga katribya, ngayon tag-init, mabagal lumaki po ang bunga ng kalamansi, lalo na kapag ka po marami ang bunga. Pero ang mapapansin ko naman dito sa abono po namin na ginagamit, walang problema kung marami po ang bunga nyo. Kaya niyang palakihin, kaya niyang pagandahin. Ito, kagaya rito mga katribya, marami pong bunga ating kalamansi pero lumalaki po siya. Yan malaki na naman ito. Pinapitas na po natin ito pero mayroon namang mga malalaki. Mukha yata hindi nakarating dito yung mamimitas meron naman po ulit tayo mahalaw. Mukhang hindi po nakarating dito yung mamimitas ko. Nakakuha po kasi ito ng nasa 15. Tingnan nyo, lumaki na naman uli yung bunga. Dami na naman uli po tayong bulaklak. Power spray na po yung ating pong pinakana dito sa ating kalamansi. Pero kahit power spray na, mula doon sa may bulaklak na yan, yung mga bunga nito, chargeable po yung ating ginamit, pero pakarami. Para siyang power spray. Absent kasi ako rito, kaya yun na po yung ating pinagamit dito sa ating katribya. Kay shoutout natin kay Uweng tsaka kay Ambo, sila yung nag-spray nito kahapon. Napakarami po ng bulaklak, grabe, nakakatuwa naman, mumukadkad na. Iba po ay yung nakatiklop, pero ganun pa man, masaya po tayo dahil nakasumpong tayo ng magandang abono na kinakain at gustong gusto ng kalamansi. Wala pong side effect
Wala po siyang makikita sa kanya na parang yung paninilaw. Meron tayo mga puno na pinakita sa inyo na naninilaw, pero nung nagamitan natin ng ating abono, aba, nagganda po yung kanyang pagka-berde ngayon. Tingnan ninyo, oh. Marami ng bunga, marami pang bulaklak. Kaya po yung ating pong kapitbahay gulat na gulat kung ano raw ba yung abono natin ginagamit. Sisipag tanong sila kasi yung pong abono po ni Sir Marvin wala pa po sa market yan. Kaya maswerte po yung mga taga Luzon dahil sila po yung una pong nakaka-avail. Mas malapit po sila kumpara doon sa Visayas, pati na rin po doon sa Mindanao. Ito, gumamit din ito mga katribya po ng synthetic, pero kung minsan habol-habol din siya. May bunga, pero mapapansin po ninyo iba yung itsura ng ating kalamansi. Ang kalamansi po natin iba po yung kanyang pagka green, dark green. Ayan, kapal po ng bunga, mga katribya. At bukod sa makapal ang bunga, makapal pa rin po ang bulaklak. Ay napakasipag mamulaklak ng ating pong kalamansi. Ito ang ating pang April na pitasin, pero pwede rin natin ito papitas sa katapusan. Pero ganun pa man, after po mapitas ang bunga ng kalamansi natin, ito naman po ang mga bulaklak na yan ang ating pansunod. Yan. Nakakatuwa naman, no? Sulit po ang ating alaga. Imagine niyo po nagmula po yan sa ating balikat. Pasal lang po yung ating ginamit. Ito yung ninakaw po ng ating mga kaibigang kawatan ng ating kalamansi. Sa sobrang dami po ng bunga ng ating kapitbahay, hindi na rin po niyang makuha lumaki. Ito, kailangan ito bawasan dahil ang isa po sa nagiging problema sa kalamansi, pag nakapagpabunga ka ng marami, ayaw po niyang lumintog o ayaw niyang lumaki dahil alo sa siksikan na siya. Kung siya siksikan na, nag-aagawan sila doon sa pagbunga, kaya pagkapalaki ang mangyayari, tubig ka ng tubig. Pero pagka ang kalamansi naman ninyo ay merong organic doon po sa pinakailalim niya, kahit marami siyang bunga, kaya niya pong palakihin. Yun po yung ating naobserbahan doon po sa ating kalamansi. At siyempre pati na rin doon sa ating mga kapitbahay. Nawala na rin po yung mga hinog natin dito. Ito matandang puno na ito mga katribya, pero mababa pa rin po yung kanyang mga sanga. Ayan, ang dami pong bunga nito. Tapos meron pa tayo mga bulaklak po na lumalabas, Kaya pagka ganyan na kalamansi, isipagin po tayo ang mag-alaga. Kaya sa mga may kalamansi, shoutout po sa inyo. Continuous nyo lang ang inyo pong mag-aalaga, at kayo rin po ay makaka-harvest din po ng maganda. Wag lang po tayo maselan. Makikita naman ninyo, wala hanggang sa baba ay magiging puno ng bunga. Kaya pagka sumobra nga lang kung minsan mga katribya po ng dami ang bunga ng kalamansi, ayaw na po niyang lumaki, kumikintab na. Pero dahil doon sa organic natin ginagamit, lumalaki po siya ng gusto.
Shout-out natin ang mga nagpapapitas ng kalamansi. Although mababa po ngayon. Sa atin naman, kaysa mapapitas po natin sa doon sa mababa na maliit, palalakihin ko na po ang bunga. Kasi pagka pumalaki po ang bunga, doble ang presyo, doble ang size. Kaya lang siyempre medyo mababa nga lang dahil napalaki natin ang bunga. Kaysa naman doon sa maliit ang bunga ng kalamansi mo, mababa pa presyo, lalo kang matatalo. Po ang technique po natin na ginagawa. Yan, ganyan ang kuna. Pagka tayo bumibisita po sa kalamansi, tatanggal po tayo ng bagging, sangan tuyo, i-spray doon po sa bulaklak, pati na rin po doon sa bunga. Pero pagka ganito na po ang size ng kalamansi, di na po natin ito yung i-spray. Stop na yung ganyan. Ang ate pong inaagapan na lang dyan, yung pong ate pong bulaklak. Nakatripya. Pinapitas po natin dito yung hinog. Ayan o, grabe ang dami po ng bunga. So talagang maobligado ka talagang magpatubig dahil sa mga bunga natin dapat lagi siyang pusog. Tanggal natin ang bagging. Kaya mga katribya po yung kung bakit marami pong mga kalamansi ngayon na mga small, ang mga napipitas. Iba po kasi mga umatras na po yung tubig nila, humina po yung tubo. Kesa yan po ay maging hochok o yung maging bulitog, basta't pagka umukay na dun sa buyer, kahit medyo mababa po yung presyo ng kalamansi, pinapipitas po ng iba dahil kesa lalo naman po siya matuyo, lalong malulugi yung mga may-ari. Pansinin nyo po sa palengke bakit po sa halip na lumaki ang bunga nagliliitan ng bunga. Dahil hirap pong makalaki ang kalamansi ngayon dahil sa tindi po ng init. Iba naman sa sobrang na rin po ng dami ng bunga, siksika na, kaya hindi rin po makalaki ang kalamansi. Iba dyan, kumikinis na lang po yung bunga, may kintab na ito di na rin po makalaki. Kaya mauobligado talaga na laging tubig, lingguhan ng tubig ng kalamansi. Ito yung ating natawag na kochok. Alam nyo ba ito mga katriba, itong ating kochok na ito hindi nawawalan ng bunga, pero pag nahinog siya lalaki rin ng bunga niya. Hindi ko ito pinapatay kasi pag mahal ang kalamansi, maganda rin pong pampuno ito. Mas gusto itong binibili ng inasal dahil mas gusto niya ang mga maliliit. Yan. Good news, grabe ang bulaklak ng ating kalamansi. Ito naman po yung sa aking kapatid, delay po siyang nag-alaga at ayun, kaya pangkuan yung kanya pang April and May. Tayo may pang April din tayo, meron rin po tayo pang May. Ito, matanda na itong kalamansi natin na ito Noon
Noon din natin ito kinakargahan ng abono, mamamatay na ito. Pero ngayon naka-survive siya. May sunong pa siyang bulaklak. Kaya lang siyempre meron talaga din sangang tuyo. Dati na po itong sangang tuyo. Isa rin din yun sa napansin po natin sa abono, yung pong pagdagta ng kalamansi nakokontrol niya, hindi dumadami po yung dumadagta. May nakalusot na damo. Ito isang damo rin ito. Yan na po ang ating naagapan po, yung bagging, dahil isa po yan sa gabal sa kalamansi. Yan, good news. Ito na naman tayo pong muli sa ating pong kalamansi. Ating obserbahan, napakaganda ng resulta. Isipin mo ito, bunga po ito mga katriba po ng tagulan pa, pero hanggang ngayon nakakapit. Ayan. Kung hindi po natin pitasin, di siya malalaglag. Ang iba po dyan mga katriba, natutuyo na rin po sa puno. Kasi ibig sabihin yung pong kapit po ng ating bunga matindi dahil doon sa ating ginamit. Okay. Yan. Yung ating 30 years mahigit na kalamansi, nanariwa po siyang muli, bumata. Patayin na ito pero dahil do sa ating kinarga pong pataba, ito na siya ngayon nadugtungan uli po yung kanyang buhay. Ito rin ito mga katribya, mamatay na rin din ito. Dati nagdagta na rin ito lahat, nagdagta na siya, pero nilagyan din natin siya ng abono. Nag-recover uli po yung kanyang dahon. Kaya lang mababakas mo talaga sa kanya, matanda na. Ayan mga dagta yan Kaya akala ko nga mamamatay na ito Nilagyan natin ng abono, okay. Ayos. Pero lalagyan na rin natin ng pansunod. Ito rin yung ating mga matatandang kalamansi na nandito na ito nung ating nabili, yung kalamansi na ito na matanda. Kaya lang noong ating nalagyan ng magic abono, nag-magic siya. Sa halip na siya po ay mapatay, nagkaroon uli siya ng panibagong buhay o lakas. Kaya kung sa panahon natin ay may mga magic, marami rin pala tayo ngayong magic, dahil ayaw lumubay po kabubulaklak nung ating pong kalamansi. Kahit hindi po natin ito natigang, kain siya ng kain. Isipin ninyo yan napakakapal po ng bulaklak at di po tayo gaganahan, di tayo masisiyahan dito sa epekto. Yan ang bunga po noong ating pataba. Saka hindi po siya palatawag ng insekto. Ito
Ito yung ating baging, ang ating mga kaibigang baging. Kailangan natin na iputulin. Yan. Mayroon na naman po uling mapipitik po yung ating best friend na kawatan. Basta't lumintog-lintog ito, talagang yung ating kaibigan nandyan siyang muli. Ayan, yung kapitbahay natin na kalamansi, 3 beses na po ito napaglagay ng abono, pero makikita ninyo mapusyaw, yellowish ang itsura ng kanyang kalamansi. Compare po natin dito po sa aking nilalagyan po natin ng organic. Makita na po ninyo yung kanyang pagkaberde, dark green. Nahalata mo naman pati yung damo berdeng berde rin. Siyempre bumabahagi rin siya ng organic Nakakala siguro noong damo sa Lagibay kayo lang ka makakakain. Siyempre pati rin kami. Tingnan nyo po yung kapitbahay. Kung ano yung tsura po noong kanyang kalamansi, yun din po yung tsura noong kanyang damo. Ayan, maliliit po ang dahon ng kalamansi niya. Pino. Pagka po ganito mahina ang katawan ng kalamansi, hindi niya makukuha po yung dami ng kanyang bunga. Dahil mahina ang katawan maglalagas, maglalaglag. Yan ang kadalasan po niyan, dahil sa katawan niya nasaktan. 3 beses naglagay ito. Samantalang tayo nakatribya, madalang lang tayo maglagay ng ating abono. Pero paglalagay naman natin, kita na ang kagad po yung pagbabago. Yan. Doon po sa ating mga katibya po tatanong tungkol po doon sa pataba at nagre-request doon po sa inyo pong lugar sa Visayas, kaya din po sa Mindanao, wala pa po tayo dyang mga outlet, at wala pa rin po kasi sa merkado po yung abono na kung saan ay pinakikita po namin sa inyo. Dinedemo po yung paraan po ng paggamit, saka po yung epekto. Kumbaga ito po ay nandun pa lang din po sa Luzon, yung pong ating gawaan. Ngayon po mga katribya, yung pong ating si Sir Marvin, namang problema nga siya, paano niya matutustusan o masusuplayan yung mga nasa malalayong mga lugar, dahil ang dami pong mga nagsisipag request ng seminar. Mahatiran sila ng abono sa Visayas, pati na rin po sa Mindanao. Meron nga po sa atin nag-comment, meron siyang suha, yung pomelo planting, isa rin gusto rin niya masubukan yung pong patabang ito. Kaya lang sobrang layo nga yung kanila, kaya lang siya parang gusto rin po niya na bumiyahe sa Luzon para kumuha po noong pataba po ni Sir Marvin. Yun po mga katibya po ang magiging mangyayari. Talagang obligado kayong kumuha dito sa Luzon. Kaya lang siyempre talagang lalaki talaga po ang gastos, pero kahit lumaki po ang gastos po ninyo, makikita naman ninyo ang epekto sa inyo pong pananim. Ayan. Dahil napakaganda po, at siyempre hindi lang naman po sa bibig lang natin ang gagaling yan, kundi pinakikita po natin sa inyo yung pong actual, yung pong yung gusar, yung labas po ng bulaklak niya, tsaka po yung laki, tapos yung epekto niya sa kalamansi. Hindi siya mainit hindi po siya naninilaw, kundi bagkos nagiging dark green. Yun ang resulta. Sabi nila, baka ikabatal ng kalamansi mo. Hindi po. Pati yung kalamansi nila tatay, napatayin na, talagang humataw pa siya sa bunga, tsaka bumerde. Kaya yan ang isa po natin dyan
na maganda pong balita po natin sa ating pong mga katribya. Kikita rin din po natin sa inyo sa isa po natin pong vlog yung pinuntahan po natin sa Bacolor o Bacoor, Cavite. Yung tinestingan natin, yung 1 metro lang po ang pagitan. Napakaganda po ang naging resulta po doon sa kanyang kalamansi. Bagamat nawala yung dahon, pero naglabas ulit po ng panibagong dahon yung pong kanyang kalamansi. Yung time na nilagyan natin ng mga wala pong dahon, ngayon po lumabas na po yung mga usbong. Kaya nakakatuwa dahil halos 2 weeks pa lang po yun na kanilang na-applyan. Ang ganda na kagad po ng pagbabago noong kalamansi po ng ating taga Bacoor, Cavite. Talagang sinundo tayo, tapos inihatid pa uwi. Talagang ginastosan niya dahil siyempre kung mananiwa may alaga ka ng kalamansi at nakikita mo yung kalamansi mo parang matetepok na, talagang maghahanap ka talaga ng doktor, maghahanap ka talaga ng expert para ma-save yung ginastos mo, tsaka para hindi po mamatay yung pong iyong kalamansi. Yung pong ating kaibigan po na yon, talagang nag-effort siya. Sinat tayo, tinawagan tayo. Sabi nga, hindi naman ako nagmamadali. Baka gusto nyo pong papasyalan po yung ating farm, kasi yun nga, nagkaroon ng problema yung kanyang kalamansi, nagkasakit. Kailan nyo po ba ma'am gusto? Baka po pwede. Hindi naman ako nagmamadali. Baka bukas pwede na. Ganun po ka-urgent o emergency yung kanyang kalamansi. Nung araw na yon, open naman po tayo. Susunduin tayo, tapos ihahatid din dito sa ating bahay. Talaga malaki po gastos po niya. Kaya lang, sulit naman noong pong ating napuntahan. Nalagyan po ng organic, binigyan natin po ng foliar po yung ating subscriber. In-apply nila, itinuro natin po yung paraan paano gagawin. Ngayon nag-chat po sa atin, maganda po Kado yung organic. Ito na po yung resulta ng kalamansi. Ipakikita ko po sa inyo sa ating pong vlog po yung resulta ng mga picture. Tapos nakapag-juice na rin sila ng mga bata, kasi meron po siyang feeding program na ginagawa doon sa lugar na yon. Nakalal lang yun sa mga bata. Nasa abroad po kasi yung ating katribya. Kaya yung kanyang kagandang loob doon sa barangay na yon ay talaga namang hindi ko alam kung hahabol siya ng barangay captain o ano pa man. Pero kahit hindi siya politiko, ginagawa niya pa rin yung bagay na makatulong sa mga kapwa-tao niya doon sa lugar. Kaya siguro niloob na rin po ng Panginoon na pinadala, at yun, naibigyan natin siya ng pataba, pati na rin po ng gamot na kailangan ng kanya pong kalamansi. Awa naman po ng Diyos, gumanda po yung kanyang halaman, ang kanyang kalamansi. Continuous po ngayon yung kanila pong pagkakalamansi Diyos doon sa lugar. Sabi nga po ni ma'am, pipitasin na doon yung mga bunga. No, ibang pong mga naglalabas po ng dahon. Sabi ko, kahit hindi na po ninyo pitasin ng bunga, hayaan nyo muna pong lumaki. Ngayon, bali mo na lamang kung kailangan na pong pigain po nung mga bata o kalamansi juice, kunin nyo na rin para po pakinabangan na. Kagandahan, hindi na siya bibili po ng kalamansi. Fresh in farm po niya yung ating pong kaibigan, subscriber doon po sa Bacoor, Cavite. Kaya shoutout po natin ang Bacoor, Cavite. Kaya good news, yung pong ating pagpunta ay sulit. Sulit din naman po yung kanyang paggamit ng abono ni Sir Marvin. Kaya para po doon sa ating pong mga katribya po, mga nag-i-inquire, mapapanood niyo po yung mga katribya po yung ating pong mga vlog tungkol po doon sa pataba ni Sir Marvin. Nag-iwan po tayo ng number ni Sir Marvin. Nag-iwan rin po tayo ng address po niya, Barangay Kalibambangan, Cabanatuan City. Pwede nyo po siya subadya, pwede kayong pasyalan, pwede kayong mag-request po ng seminar. At kung halimbawa po gusto nyo po makasubok po ng abono, siguro po mga 20 to 30 bag na maidi-deliver po sa inyo para masulit po yung gastos po sa diesel, etc. etc. Alam nyo na po siguro yon. With conduct seminar na po yun para po dun sa abono. Pag naswerte natin, siyempre sasama rin natin si Sir Marvin. Dahil sa araw nga ng linggo, loobin na ba, nandyan po tayo sa Botolan, Zambales. Kaya doon po sa mga taga Botolan, Zambales, shoutout po kayo dahil makakarating na po si Katribya at saka po yung ating inventor ng organic fertilizer. Loobin nawa na kami po ay makarating dyan sa lugar po ninyo para po makita at masubukan nyo rin yung
pataba na ating pong ginagamit. Dahil makikita ninyo po yung result, yung gumagamit po ng synthetic, hindi na po tayo lalayo. Ang ating kapitbahay, yellowish ang itsura, pino ang dahon. Yung ating ginagamit po ng ating organic, no, ito, marami pong bulaklak, maganda po ang dahon. Kita naman ninyo, marami rin po siyang bunga, at bumabata po ang kalamansi. Kung matanda ang itsura ng kalamansi ninyo, babata po yan. Kung walang dahon ng kalamansi ninyo, magkakadahon yan. Yun naman po ang ating po sinasabi sa ating mga subscriber. Kung gusto nyo bumata ang kalamansi ninyo, huwag nyo kagad papatayin. Tingnan muna natin, baka meron tayong magagawang paraan, baka kaya pong resolbahin po ng ating abono para hindi po masayang ang inyong pong pera at ang inyong ginastos. O paano mga katribi, ito na lang po ang ating pong vlog. Gaya po ng dati, ako po si Beryl Bunag, at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye bye.